Ang ganda ng apple, oh. Gagaling ka rin, huwag ka makalala. Papabelo natin. Papabelo natin yan. Pero mamaya, alamin natin kung ano nga ba yung mga traditions. Kasi yung iba, di ba 12 sabi? May mga nagsasabi naman, dapat daw 13, 13. Bakit 13? Kasi 13, kunyari yung, di ba, oro plata mata. Pag 12 kasi sakto sa mata, dapat oro pa din, mga ganyan. May mga ganun eh. Iba-iba. Alamin natin yung mga iba-ibang paniniwala. And also, let us know in the comment section kung kayo po part of dun sa mga naghahanda ng 12 o sinosobrahan nyo rin. Bawat pamilya ba may kanya-kanya mga rituales? Nanay ko noon, nagpapaano ng coin. Magsishake-shake kayo ng coin. Kasi papasa-pasa nyo. Sabi ng tatay ko, bakit coin? 1,000 na lang i-shake-shake mo para mas malaki pa. Oo nga eh. Meron pa magpapagulong kayo ng prutas sa buong bahay. Nagaganon kayo? Ang nadidinig ko talaga is dapat daw walang manok. Kasi isang kahig, isang tuka. Diyan ako natatawa. Isa mga parang yung mga simbolismo ng mga pagkain. Parang pilit na pilit. O tikoy, para magdikit-dikit daw kayo lahat na magpapamilya. Paano ko sabihin, tikoy, dahil sa tikoy magsistick sa isang lugar lamang at hindi uusad ang kapalaran mo. Pwede rin. Kanya-kanyang interpretation din naman talaga. Although kami, yung tikoy and yung pancit, usually meron talaga kami. Ganyan. Talaga? Kahit hindi Chinese New Year? Meron din. Kasi nakaka-receive din kami. Oo. Yan yung malamang yung mga hindi nabenta noong Pebrero. Tama? Tikoy. Nung tikoy, kaya nga. Last year pa. Oo. Hindi naman nasisira yun, di ba? Sabagay, pwede rin naman. Alam ba, pansit, sabi, pansit pampahaba ng buhay. Pwede mo rin sabihin, pansit. Kaya nagkakabuhol-buhol ang buhay mo. Ang kapalaran mo dahil sa pansit. Ako, pansit, pampahappy lang. Hindi ka ba matutuwa pag inabutan ka ng pansit? Pag tinira na ni Division, wala nang buhol-buhol yan eh. Doon na mag-aayos yung buhol sa kanya sigura. Okay. Alright. Pero alam mo, feeling ko, dapat mabago na rin yung tradisyon. Pagsamahin na lang yung, ewan ko feeling ko 20 years from now, 30 years from now, susunod na henerasyon, pag-iisahin na lang nila yung Noche Buena at yung Medianoche ng New Year. Magastos eh. Magastos nga siya, honestly, oo. Tignan natin, syempre kanya-kanyang paniniwala at saka yung kinasanayan, kinagawian na. Tama. Ng kanya-kanyang mga pamilya. Halimbawa ngayon, nauuso na rin yung hindi na eksaktong alas 12 na kumakain. Minsan earlier. Kasi kami pagod earlier, na lahat, diba? Kami early. But also because, meron akong may mga bata when we celebrate. So, syempre, yung ibang mga pamangkin ko, napapagod na rin. Talaga? Oo, bakit yung mga pamangkin ko parang mga nakasabu? Oo. My God, alas 4 na hindi pa natutulog. Oo. Hindi, yung mga pamangkin ko, as far as I know, is nag-iintay pa rin para nga for them to see the fireworks because they really enjoy it. Pero kami, kahit nung bata, ganun din. Tapos mapapagod ka rin pag ganun. Kasi we have responsibilities the next day. Tama. Diba? Oo. Parang tayo. Sa January 1, may trabaho pa rin tayo. Correct. Pero again, balik natin sa usapang January 1. Usually, pag January 1 kasi, ang pinag-uusapan, New Year's resolution. Nako. Oo. Talaga? May New Year's resolution. Ako taon-taon may New Year's resolution. Ako taon-taon ko din siyang inuulit-ulit. Wala akong resolution pero meron akong ritual. Okay. The stroke of, siguro mga, kunyari, December 31st, hapon pa lang, may sinisimulan akong any piece of writing. Usually it's a novel or short story. Tapos, may nangyayari sa akin nun. Magsusulat ako all the way hanggang January 1 ng umaga or January 2 tuloy. Ang break ko lang ay yung actual na medianoche. Pero idea kasi nun parang you hit the ground running. Bobolahin mo lang sarili mo, di ba? Ang nangyayari, binuwala ko yung sarili ko for the past 10 years until na-realize ko meron akong 10 years worth of opening scenes for a novel. So pinagdugtong-dugtong ko, nakabuo ako ng isang narrative. Oh, wow. So gets mo yun? Parang may incremental kang mga konting-konting iniipon. Pagdating ng panahon, magagamit mo pala siya. Ganon. Pero gets ko yun yung parang dapat day 1 may ginagawa ka or may parang goal-oriented ka kagad or you hit a goal, certain goal. Natigil ko lang yun kasi may nagregalo sa akin ng dessert. Brownies yung tawag nila. Okay. Medyo natuwa ka ng konti dun sa kinain mo.
Wala na akong maalala Oo, pagkatapos. masarap yun. Siyempre, sugar Ganun crush kasarap ka yung doon. Sugar oo. crush kasi yung tawag yung doon. Sugar Divine. crush nga. Oh. Divine. Oh, okay. Sugar crush. Okay, sige. Ikaw, anong New Year's resolution mo? Ako lagi, number one is to declutter. Actually, before New Year, gusto ko talaga, gusto ko yan. nagtatanggal ako ng mga Nako. gamit. So, pag yung sikat na yung Marie Kondo, parang if it doesn't spark joy, parang pamigay mo na or you sell it. So, meron ako mga ganon. Tapos, titignan ko yung gamit ko and papamigay ko kung... Pinamimigay mo lang? Yung iba. Wow. Yung iba. Yung pag yung alam ko na hindi naman sobrang taas ng value kahit na 6 na buwan ko siyang i-post online. Baka naman sawa ka na sa kotse mo. Tatanggapin ko yun. Hindi pa. Oo. Okay. Teka muna. Speaking of New Year's resolution, alam mo ba na ang numero unong New Year's resolution, Gym. well, lose weight. Lose weight, Sama yan. oo. For many years, as a Time magazine, meron silang ganyan eh. Okay. Yung service, kaya nga January 1, January 2, yan nag-spike talaga yung enrollment sa mga gyms. Oo. Hanggang umabot sa Chinese New Year. Pwede namang bagong New Year ulit yun. Try nyo ulit. O, di ba? New Year, new me, ng mga Oo. panloloko sa sarili na mga ganyan. O kaya New 2.0. New me. Okay. Oo, parang tama. Or reboot. Reboot, ganun. pwede. Rebooted. Hanggang ganyan. Pero mag-effort naman, di ba? Mahalaga you try. Correct. Malay mo, sa susunod taon, gawin mo ulit yon. Nabawasan ka ng mga 0.5 milligrams. Improvement pa din. Ay, paano? Okay. Bibigay mo ba yung listahan o tayo sisilip? Sige, silipin mo na natin. Okay. So, dahil nga magbabagong taon at madaming maghahanda ulit, price check tayo para sa mga sinasabing pamposwerteng bilog na prutas. And doing that for us is Mobile Journal Mary Mon Reyes reporting to us live from Manila. Mary Mon, makakakumpleto ba sa 12 prutas dyan sa kinakatayuan mo? Kamusta yung mga presyo ng mga bilihin ngayon? Naku, Lord and Denise, dito ngayon sa Quiapo Market, medyo busy, hindi lang dahil sa malapit na ang bagong taon, kundi dahil Quiapo Friday ngayon at huling biyernes na ng taon. Kaya marami pumupunta dito para magsimpa. At the same time, dito kasi sa likuran ko, dito yung papunta ng Quinta Market at dito nakahilera yung mga nagbebenta ng mga prutas at gulay. So far, sa mga nakausap natin, ang nasabi sa atin, normal pa o kaya naman ay mababa pa ang presyo ng prutas. Ine-expect kasi nila na by December 29, 30 o 31, doon pa lang unti-unti talaga tataas yung presyo. Pwede umabot sa 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos hanggang 150 pesos yung maipapatong sa mga presyo, lalong-lalo na sa mga prutas. And to correct din yung mga mindset ng iba, kahit hindi tulog ang prutas, lahat daw ay damay-damay sa pagtaas ng presyo, lalo-lalo na para sa mga last minute na shoppers. Halimbawa, ang kiat o yung maliit, ang pakwan, 80 pesos to 100 pesos kada kilo. Ang mansanas, 15 to 30 pesos kung tingi-tingi ang bibilin mo dito. Pero kung sakali naman na 3 piraso ay 100 pesos ang presyo nito. Ang saging, hindi man ito bilog, pero kasama ito sa mga posibleng tumaas na presyo. Ang saging na saba, 50 pesos per kilo. Ang saging na lakatan, 120 pesos per kilo. At saka naman ang latundan ay 70 pesos per kilo. Ang honeydew, ang melon, ang grapes, ang pongka, ang orange, ang peras, lahat ng mga ito umiikot sa 35 pesos per piece. Ang grapes, 200 pesos per kilo. Pwedeng umabot ng 300 to 350 pesos. So, ang presyo ng mga ubas, lalo na pagka malapit na ang bisperas ng bagong taon. Ang lemon, medyo oblong ito sa itsura niya, pero nasa 80 pesos ito kada kilo. Ang longgan, yung 240 pesos kada kilo. Ang dalandan, 60 pesos per kilo. At ang strawberry, hindi man ito makahanap agad-agad sa Maynila, may nagbebenta dito sa Quiapo, 120 pesos per pack siya. So far, ilan kasi sa mga naniniwala, isang dosenang prutas dapat dahil simbolo nito yung 12 months sa isang taon. Pero yung iba naman ang custom kasi 13 na bilog na prutas para may extra shock of lockdown. So tinitingnan na laki na Mary Mon? Mary Mon? Yung iba, Oo. 12. Mary Mon, sorry. Mary Mon, pwedeng papilit kami konti? Sure naman na lahat ng mga prutas na ito ay Mary Mon. Oo.
medyo nagkakaproblema yung line natin. Ang dating parang humihik-bihik-bit, umiiyak-iyak si Mary Mon. Oo, no? Okay Pero lang. okay, balikan natin dyan. At sana magamit ni Mary Mon yung binigay kong tote bag sa kanya. Ayun! Ano Saktong-sakto ano yung mga kaya ang prutas na nakalagay maliliit dyan. doon? Clue, Ano? Apollo Kibuloy. Okay, sige, alamin natin yan kay Mary Mon pag nagamit niya nga. But thank you for keeping us updated. Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Sayang kasi yung binabanggit ni Mary Mon kanina is kung bakit nga instead of 12, 13 yung pinapaniwalaan ng iba. Para daw may extra. May ina-explain na siya kanina. Tsaka ano ba? Parang may umarbor ba, ganun? Ay, hindi ko alam. Baka parang kumbaga meron kang extra. Like what you want also in life, meron kang, let's say, extra savings or extra time with, friends and family, extra career opportunities, pwedeng Tawag ganon. nila dyan ay baker's dozen. Yes, oo. Baker's dozen. Pero ito, ano may fina-follow na tradition ng mga tao? Is it iba-ibang 12 different fruits na gusto talaga nila variation? O pwedeng kung ang pinakamura, sabihin natin yung ponkan, 10 piso yung nasa report ni Mary Mon, pwede bang 10 ponkan na lang? Kawawa naman na nagbebenta. Ba? Tsaka, actually, maganda nga yung isang prutas lang, tapos 12 piraso. Maganda tingnan in terms of symmetry and color. I wonder kung ano ang fina-follow ng Pero, ating mga viewers. Sa bagay, malulugi sila pag ginawa nila to, no? Yung parang package na. Diba? 12 pieces na iba-iba. Oo. Walang bihira. Dati may nakikita akong gano'n, pag yung malapit-lapit ng alas 12. Pero malabo. Pero mahirap din kasi yun kasi syempre hindi naman lahat kayang maglabas ng isang bagsakan na gano'n. Kunyari for 12 pieces of fruit right away. Kaya... Baka gano'n, in perpetuity yung poverty mo kasi hindi mo kaya bumili ng 12 na prutas. May ganun talaga tayo minsan, may pinagdadaanan. But okay, we move on to another news. Ito, 2025 related pa din at travel goals. Meron na po ba kayo Ay, nako. sa darating na taon? Well, here are some social media stories na may kinalaman dyan. Unang-una, Sige nga, on sige the nga. Philippine Star, no change in airfares in 2025. Grabe, parang parang medyo maganda-gandang balita to dahil sunod-sunod ang pag-akyat ng presyo ng airfares simula nung nagpandemya. Nung Talaga? bumalik. Tama. Nung bumalik yung mga flights after the pandemic. So, ang announcement ng Civil Aeronautics Board ay, Retaining daw yung kanilang fuel surcharge. tama, ito yung pinag-uusapan natin a few months back, na posible nga na maapektuhan itong fuel surcharge. Pero mukhang kontrolado pa naman, for domestic flights. Pero Yes. medyo malaki-laki ang diferensya sa international flights. Oo, mataas. Kasi yung domestic, parang pwede silang mag-charge 117 to 342 pesos. Pero yung international, 385 and 2,867. So, malayo, halos ilang percent yun ang tinaas nun. At sa ilalim po ng batas, pwedeng mangolekta ang airline companies ng ganyan. Pero, ikaw ba nakaka-attend ka ng yung mga travel fair? Bihira, but I used to go there, oo. May makukuha ka rin talaga mga Malaki. packages. Malaki ang diferensya. Parang meron ng, but this was pre-pandemic though. Meron ako nakuha ticket to Japan. Mas mura pa sa ibang domestic flights pag medyo peak season. As in, below 10K. Hindi nga. Oo. Wow, panalo yan. Yung domestic lang, papuntang Visayas, nag-check ako for December. Grabe na, medyo nawindang ako. Na parang, para ako nag-ibang bansa. Lalo na papuntang Palawan. Oo, grabe. Busuanga, mahal Oo. yan. O parang international flights ang datingan. Pero yan daw nga ang good news, no? Walang pagtataas come Walang 2025. pagtataas. Pero ang madugo kasi, kunyari, for people like us sa trabaho natin, medyo mahirap-hirap magplano. Or dapat maaga pa lang pinaplano. Maaga pa lang, no? oo. Papaalam mo pa. Okay, Alam mo eto. pa. Pero kasi may mga trabaho talaga na mahirap magpaalam. That's right. Kahit gusto mo nang bumiyahe. Pero gawa mo lang paraan siguro, no? Mga weekend getaway, mga ganyan-ganyan. Pero okay lang din naman kasi sometimes you also have to give time for yourself. Makahinga lang ng Correct. Makahinga lang ng konti. Alam mo, si Joey De Leon, meron siyang slogan. Ito to, parang apat na letters. Una, masipag ka. Trabaho, thrift, no?
trabaho, Tipid. ipon. Mahilig sa bumiyahe. So, travel. And huli, take everything in context, enjoy. So, trabaho, ipon, travel, enjoy. Oh. In short, tight. Okay. Ito naman para sa mga inyo dyan na tight, na nakagawian ng magpaputok tuwing bagong taon. Okay, punta tayo sa Bukawi, Bulacan, ang tinaguriang fireworks capital ng Pilipinas. Daroon po ang news correspondent natin na talaga ng patok sa kagwapuan at kasipagan. Mon Gualvez, kumusta ang presyohan dyan, Tito Mon? Okay. Tawagan natin ulit si Mon. Mahina ba yung volume? Parang, oo, hindi naman mukha namang hindi siya nakamute dahil parang may nadidinig tayo. Medyo choppy lang. But again, a lot of people are preparing now para sa bagong taon. Alam mo, may napapansin ako. Ano? Parang dumadami ang paputok ngayon. Parang nauuso siya than usual. Ulit. This year, itong past week, kahapon may narinig akong putukan. Nung actual Christmas Eve, may nagpaputok sa labas ng bahay namin. Ito ba dahil ay wala na si Pangulong Duterte at talagang nagwawala itong mga fireworks? Ikaw ba ay nag-fireworks ka pa? O parang you're past that phase? Nung bata-bata pa ako, pero nung natuto na akong uminom, medyo masakit na leksyon ang natutuhan ko dyan. Okay. Dapat alamin mo kung ano yung hinihit-hit mo at kung ano yung dapat mong itapon. Napasobra ka sa Sa iniihaw mo noon. Baka anong nasa food mo. Yung, kunyari, akala mo Yossi yung inaano mo, di ba? Hindi pala Yossi. Katol pala. Katol pala. Medyo malamok sa inyo. Tapos may kaibigan pa ako, naputokan dito. Yan ang isang paalala lang po. Be very, very careful. Kahit nasa tingin nyo, ano ba yun? Nung bata kasi ako, nagpapapoto kami. Pero lagi, kapag may sinisindihan, we make sure na nasa stick siya. We don't risk it. Ay, mahinang nila lang. Oo. Hindi, kahit yung mga adults nung time na nung bata pa ako. May kaibigan ako ng pangalan si Chewy. Ang ginagawa niya, mamumulot siya ng mga tira-tirang paputok doon sa street. Tapos, eventually, mga hindi pumuputok, i-gather niya, gagawa siya maliit na mud. Magsisindi siya, tapos sisigaw siya ng Darna! Si Chewy, talagang macho-macho talaga to. So nadala yung nadarna yung isang daliri niya. Kaya ang trick niya ngayon, pag may mga batang lalapit sa kanya, kunyari, yung putol niyang daliri, nakaganon sa mata niya. Ang leksyon pa dyan, isa kasi nagpaputok din sa kapitbahay, yung kwitis. Pinagtitripan, sinindihan, nasa loob ng bahay. Kaya ang leksyon dyan, iputok mo sa labas yung kwitis. Any firecracker for that matter. Buti nang sigurado. Yan, iputok sa labas. At baka yung mga maputukan sa mukha, yung mga nakatutok na ganyan, delikado yan. Okay. Okay, parang ngayon, sigurado na rin tayo, nasa linya na natin si Mon Gualvez. Mon? Lord, nako, yung mga napuputukan na ganyan, talagang dito kayo pupunta dapat sa Bukawi, Bulacan para makabili ng mga mabisang paputok at pailaw na magandang pangsalubong sa bagong taon. Pero habang unti-unting lumalapit yung pagsalubong sa New Year, unti-unti na rin tumataas yung presyo ng mga produkto dito. Gaya ng mga paputok at pailaw, bigyan ko kayo ng konting listahan lang, Lord at Denise, ng mga tumaas na ng mga presyo. Yung kwitis kasi, dati, 8 pesos hanggang 15 pesos lang yan kada piraso. Pero ngayon, nasa hanggang 20 pesos na yan kada isa. Ang lusis, na 10 piraso, nasa 100 piso na yan ngayon, na dati 50 lang. Ganon din halos yung fountain, na nasa 80 to 100 pesos ngayon, na noon, 50 pesos lang din ang kada piraso. Yung sawa, na nasa 1,000 piso ngayon, dati mabibili yan 400 hanggang 500 pesos lamang. Habang yung 16 shots na aerial, nasa 1,300 hanggang 1,500 pesos ngayon, na dati, mabibili lamang yan ng nasa 1,100 pesos. Ang paliwanag ng mga nagtitinda dito, dahil daw sa mga kakunting supply lamang yung nakukuha nila mula sa manufacturers. Naka-apekto rin daw yung sunod-sunod na pag-ulan dahil naging limitado yung mga chemicals na talagang kasangkapan para paggawa nga doon ng paputok at pailaw. Kaya hindi rin ganun karami yung mga na-provide, na supply. Mabenta dito
sa mga bilihan ng paputok is yung sawa at yung kwitis na so far kumukonti na yung supply. Kaya naman ang sinasabi din ng mga nagtitinda dito, habang papalapit kasi yung bagong taon, asahan pa na mas tataas yung presyo kahit pa paano. Kaya habang maaga pa, magandang pumunta na rito para makabili ng mga ganitong klaseng mabisang paputok at pailaw na hindi na rin daw talaga mawala sa mga Pilipino at kapatid nating naging tradisyon na yung paggamit ng ganitong mga pagsalubong sa bagong taon. Mon, yung mga nakikita mong bumibili dyan, ito ba normal, usually for personal use lang o yung mga may box ba ay nire-resale nila at o ginagamit sa mga malakihang events? Oo, dalawang klase, Lord, yung mga namimili dito sa Bukawi, Bulacan. Yung isa, yung mga personal use, mga budget nila, nasa 10,000, may iba 5,000 piso. Enough na yon pang pamilya lamang. Habang yung iba naman, bultuhan. May mga namimili dito, talagang 100,000. Kasi wholesale sila makakabili dito sa Bukawi, Bulacan eh. At ititinda rin daw nila, no? Para naman talaga kumita kahit paano this new year. Pero may iba, yung mga medyo nakapag-ipon-ipon na talagang yearly na talaga tradisyon magpaputok at pailaw, alam mo, maabot ng 50,000 ang budget nila, ha? Pang personal use lang yon o family gatherings lang nila para daw mas masalubong nila ng masaya at mawala yung bad spirit na pinaniniwalaan nila pagpasok ng 2025, Lord. Ano yung nakikita ko? Meron parang gladiator. Oo nga eh. Parang Roman Legion. Legion of nakasulat doon. Ano yun? O ano pa po ito kaya yun? Baka Ano Roman yun, Lord? candle. Sorry? Mon, Parang may Roman Oo. soldier na... oo. Mon, ilang taon ka na nagko-cover dyan sa Bukawi? Matagal-tagal. Taon-taon. Matagal-tagal na rin, di ba? Tukin na tayo dito. Oo, taon-taon, tukin na tayo dito. Diyan na tumanda si Mon Si Mon. Gualvez. Nagkasta eh. na yata natin. Mon with the Nagkasta ano... na natin sino-cover to. Oo, with the choices that they have there, no? May mga pampailaw, yung mga maingay. Mabenta pa rin ba yung mga choices like let's say the torotots or yung mga pinapalo? Yan. Meron pa rin bang mga Pinapalo? Like a drum? I don't know. Ano ba? Sorry. Nahirapan ako sa Tagalog ko bigla. May mga torotot, Mon, yan. Mabenta pa rin ba yun? Yeah, actually, here in Bukawi, aside from the fireworks and firecrackers na binibenta, meron din mga nagtitinda ng mga turotot. May iba nga dito, yung mga, alam mo yung sounds ng ibon, yung paghilipan mo, it will make you look like sound, it will make you sound na parang ibon. Mabenta rin, no? Sampulan mo nga kami, Yung Mon. kahoy? Siyempre, Oo. Ah. ano yun, Lord? Sample lang mo kami nun, yung parang magtutunog ibon ka. Hindi ko nakabili. Sayang. Pero imagine mo na lang, Lord, may humuhuni na ibon sa'yo pag inihip yun. Pero yun nga, ito kasi siyempre, alam naman natin, ang target kasi talaga ng mga pumupulit sa Bukawi, mga paputok at pailaw. Pero may iba, nakakabenta pa rin ng mga turotot kasi pang bigay nila sa mga bata at idagdag na rin sa pampaingay at pampagsalubungan nila ng New Year. Mon, alam ko, wala niyan dyan, ano, pero may nababalitaan ka ba na kung ano yung nauuso mga illegal ngayon? Kasi naalala mo, every year may ganyan, di ba? Oo, actually. Goodbye Bin Laden, goodbye Bading, goodbye De Lima. Parang every year may usong nagpapaalam sila. Oo. Ano kaya yung mga usong goodbye ngayon? Nandun pa rin, Lord, yung goodbye COVID. Goodbye COVID? Talaga? Meron yan. Last year yan nagsimula yung goodbye COVID na yan. At yan yung mga pinagbabawal na maputok. Nandiyan pa rin Goodbye Philippines, Bin Laden, at saka yung mga malalaking klase ng plapla. Nako, delikado yan. Kasi sobrang laki ng volume ng chemical o pulbura rather na nakalagay doon na hindi sasapat, no? Or talaga makakaputol ng kamay eventually. May uso daw ngayon eh. Ano? Mon, goodbye Unity. Ano yun? Ang laki nga nung pasabog na yun eh. Goodbye Unity. Marami na pinasabog ngayon yan. Tsaka goodbye Jennings. Okay. Okay, anyway. Mon Gualvez, we're glad na Sige. nandyan ka ngayon. At Di least mga malapit-lapit pupunta lang dito, sa Sampaloc. Oo. At wala ka ngayon sa mga bagyo, sa mga disaster area. Na normally, bang ganito panahon, wala si Mon Wala. Gualvez. Alright. Happy New Year at Merry Christmas, Mon Gualvez, kung hindi tayo magkita ulit. Merry Christmas. Namamas ko po, sir. Sa'yo. Tawad. Sa'yo. Alright.
Nagpatawad na ako. Mas mayaman sa akin na si Mon Gualvez. Nako. Alright. Okay, from travel to technology, one Filipino has created a solar-powered power bank generator that is said to be shockproof and bulletproof. Mobile Journal Amy Atienza has the details. Madalas ang alam nating power bank yung ganitong maliliit lang. Pero ibahin mo ang isang Pinoy na ito, nakagawa ng ganitong kalalaking power bank na maaari raw makatulong sa mga tropa nating sundalo. Solar-powered at gawa lang sa mga simpleng wiring at mga plastic container. Yan ang SolarRev Power Bank Generator na nilikha ng isang Pinoy para sa Armed Forces of the Philippines. Karaniwang problema raw kasi ng mga sundalo ang kawalan ng kuryente sa kanilang mga deployment. Usually pag cyber defense, may mga off-grid na activities yan eh. Ang problema with the off-grid activities, ang aasahan mo lang, generator na maingay or other source ng kuryente. May iba't ibang version pa nga ito. Specialized na rin daw kasi ayon sa mga kailangan ng respective AFP departments ang mga nilikha ni Giancarlo. Mayroong version para sa Philippine Air Force at pati na rin sa Philippine Navy na umabot na nga raw ang paggamit nito hanggang West Philippine Sea. At ang best version nila, isang shockproof at bulletproof power bank generator. Especially this one, ito yung bulletproof and shockproof na version. So, ito yung ginagamit naman for mga ranger operation, actually special forces din, marines, kasi shockproof, waterproof, bulletproof yung harap niya, may plate yan sa loob. Tsaka yun nga, ito yung usual na drop test namin sa mga event. Kung gusto mo makita, yung iba tinatapon pa yan ng mas mataas, pero ito kasi mababa lang. So yan, naka-on. Sa iba, kung international yan or commercial, sira na yan. Ito, buo pa rin. Kung pakunatan ang pag-uusapan, ang isang SolarRev power bank generator ay umaabot lang naman ng 1 to 2 weeks. At kung nanaisin mo namang patagalin pa ang buhay nito, abay simple lang. Kailangan mo lang ng solar panel at matic na magre-recharge na agad yan. Kayang-kayang gamitin hindi lang para sa military forces, pero pwede rin pati sa mga mahilig mag-hiking at long trips ng barkada. Pero bukod sa paggawa ng ganitong mga power bank, isa pa raw sa mga advokasya ni Giancarlo ay ang maturuan din ang mga kapwa Pinoy na gumawa ng sarili nilang SolarRev. Ang offer niya, libreng mga pa-seminars. So from military training, inilabas namin, dinala namin sa Tactical Survival Arms Community. Ito yung private naman na open to all Filipinos. Sponsor naman ng Arms Corps to. So free yung mga lectures dyan, ginagawa yan sa mga malls. Marami pang developments ang plano ni Giancarlo. At ang pinakamahalaga, maipalaganap niya ang kanyang kaalaman at kasanayan sa bawat Pilipino. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Alright, at this point, batiin natin lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming sa Facebook, YouTube, and TikTok. Unahin ko na po, Marion Ladja, pare ko, dyan sa Burbank, California. Oh yes, oo, nag-comment siya. Opo. At si Elmo Cardena, sigurado ako nakatutok ngayon. Si Paulo, kamusta ka na, Tito Pao? At si Alex Fuentes. Alex Fuentes, of course. Sa aton. Oh, Ralph Domingo. Siyempre, lagi din nakatutok. Happy last Friday of 2024, the lighters, Denise and Lourdes. Fruits for good health. Sabi ni Maki De Leon Casil, greetings from Tacloban City. Tapos si Nod, sabi niya, di goodbye chismosa. Meron? Ewan ko, sabi niya, di goodbye chismosa yan. Baka yung mga pangalan ng paputok. Dapat din, goodbye Marites. Okay. Eto, sabi ni R, hindi ko mabasa na maayos ang iyong pangalan, Tol. Some Filipinos open all doors and windows in their homes to let in good luck and positive energy for the coming year. Robert and Gilda, mukhang mag-asawang nanonood sa atin. Pero kung may mga lumilipad na bala, medyo mahirap naman yun. Ay, wag Mausok talaga. yun. Oo. Okay, si Sherwin, sabi niya, Happy Holidays, enjoy your weekend. Lourdes and Denise. Grabe, last Friday ng 2024 ngayon. Oo. Sabi ni Alex Manansala, Hi Tito Lourdes, mamimiss ko po kayo. Next year na tayo magkita. Naku, mamimiss ka rin namin, Alex. Ikaw din, partner. Sabi nila Kuwatsya, with Melvin, wala pang goodbye piatos? May pa ganun. Paano ka mag-goodbye? Hindi mo pa nga nahahanap. Oo nga, di ba? Dapat makita mo muna bago ka magpaalam. Okay, ito si Magsi. Sabi niya, checking in, bilog na prutas, ilang peraso at mahal na din kasi ang bilihin. Importante, yung paniniwala daw
At wala naman daw yun sa prutas. Ang New Year's resolution ay good health and sana siguro asking for more blessings. Ang sabi niya pa, Sir Lord, ako naputukan ako dati. 3 daliri sa right hand after kong kumain. Buti na lang hindi naputulan. More on nasugatan lang ako. Pero come January kasi, ayun, pinasulat agad ako ng prof ko ng mga notes. Buti na lang meron akong mate na nagsusulat for me. Wait. Naputukan siya ng daliri after pagtapos niyang kumain? Oo, siguro medianoche, okay. Nagpaputok. Ina-assume ko na after dinner, tsaka siya nagpaputok. Hindi naman habang kumakain siya. And then after Kasi puputok sa ganyan ni batok. Naku, sa mga maglilitsyon sa medianoche. Isa pa yun. Ingat-ingat po. Di ba may yung feature natin kahapon, yung parang holiday heart. holiday heart, oo. Yung kaya, holiday liver. Kapit lang mga atay. At kapit lang mga viewers natin, time out muna tayo. Marami pa aming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Masasaya ang bawat isa, sabay-sabay na magdiriwang pag-asa, pagmamahal, serbisyong may puso. Dahil dito, gawin natin merry ang vibes ng Pasko. La prima Porta Santa l'ho aperta a Natale in San Pietro, ma ho voluto che la seconda Porta Santa fosse qui, in un carcere. Ho voluto che ognuno di noi, tutti che siamo qui, dentro e fuori, avessimo la possibilità anche di spalancare le porte del cuore e capire che la speranza non delude. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito pa sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Now, a quick rundown of more stories on One News. China has once again slammed the Philippines for its plan to acquire mid-range missile assets. Beijing accused Manila of, quote, surrendering security to the United States. China also asserted that it would not, quote, sit idly by if its security interests are threatened. Manila has reiterated that it has sovereign prerogative to acquire defense assets. The International Monetary Fund says 36% of jobs in the Philippines are highly exposed to artificial intelligence or AI. Of this, 14% are at risk for replacements. Still, the IMF noted that these jobs can be augmented by AI to boost productivity. A 500 peso monthly wage hike for Metro Manila household helpers takes effect on January 4, 2025. This raises their minimum pay to 7,000 pesos. Meantime, minimum pay for kasambahay in Northern Mindanao will be at 6,000 pesos starting January 12. And Pag-asa says rain will persist through the weekend due to the shear line and intertropical convergence zone. These two weather systems will affect Mindanao, Visayas, and Palawan. On the other hand, the northeast monsoon or Amihan will bring rains to Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos, and Metro Manila. And still on the subject, heavy rains caused flooding in the Davao region. And for updates, we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, Merry Christmas. Kamusta na ang panahon ngayon dyan? Christmas and Lord and alam nyo ito sa Davao. Humina na ang ulan dito at kaninang tanghali ay medyo lakas at may ibang lugar dito sa Davao Region dahil nga dito sa masamang panahon na tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Isa nga sa mga apektado nito ay ang
probinsya ng Davao Occidental. Kagabi, maraming mga residente, mga kabahayan, mga establishmento at maging infrastruktura doon ang nasira dahil sa flash flood at sa lakas ng panahon. May mga bahay na inanod ng baha at meron ding tulay na nasira dahil din sa malakas na agos ng tubig dulot ng malakas na ulan. At yung tinatawag na Lais River or Lais Bridge dyan sa Malita, Davao Occidental ay passable na ngayon sa mga motorista dahil agad itong inaksyonan ng Department of or DPWH doon sa lugar. So as a whole, merong 3,000 na individuals ang inilikas kagabi dahil nga sa malakas na ulan doon sa Davao Occidental at nasa higit 300 or 500 families ang affected dito. Sa ngayon, meron ding nasa evacuation center pero dahan-dahan na silang bumalik sa kanilang mga pamamahay para maglinis dahil na rin bumubuti na unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon dito sa Davao Region. Balik sa inyo. Bril, how many evacuation centers are catering to those 3,000 individuals, those families that you mentioned? According sa Office of Civil Defense, merong 4 na evacuation center doon nga sa Davao Occidental kung saan ito ang napaka-apektado ng masamang panahon kagabi dulot ng malakas na ulan dahil nga sa IPCZ. So ngayon sa 4 na evacuation center, meron ng ilan na lang ang nananatili doon sa nasabing evacuation. Bril, alam ko hindi ito yung kauna-unang pagkakataon na magpapasko, nagkabaha dyan sa area na yan. Kailan yung naalala mo? Alam, parang last year yata, meron din yata. Tama ba ako, Bril? Last year din, sa naalala ko, nag-cover din kami ng baha. The last time, dito pa rin sa Davao Region. Alam nyo, every Christmas month or buwan nga ng December ay umuulan dito sa, hindi lang dito sa Davao Region at pati na rin sa buong Pilipinas. Kaya nga, according kanina na nakausap natin ng Office of Civil Defense, sabi nila na every December may masama talagang panahon at inaasahan din na may bagyo. Pero sana nga hindi ito matutuloy. Lord? Bril, mabilis lang anong taon-taon yan ang nakikita mong trend na bumabaha dyan sa Davao Region specifically? Tama ka nga dyan for the longest time. But what are the steps? What are the steps being taken by the local government? What are the steps being taken by the local government to make sure na hindi umabot sa ganyan, na hindi kailangan 3,000 or 300 families ang maapektuhan kung taon-taon naman nakikita nila na ganyan na yung nangyayari? Alam nyo, sabi nga ng ilang LGU dito sa Davao Region, isa sa kanilang problema kung bakit bumabaha sa kanilang mga lugar dahil nga dito sa drainage system. Kasi nga yung mga drainage system nila sa kanilang mga LGU or sa kanilang mga lugar is barado na dahil dito sa basura. At isa din sa dahilan kung bakit agad bumabaha, kung may ulan, isa umaapaw yung mga tubig doon sa mga ilog. Alright, Bril. Okay. Merry Christmas, Happy New Year. Kung ako kailan ka babalik dito? Kasi dito may paputok. Anyway, bawal sa kanila kasi. Okay, Bril Montalva, maraming salamat sa iyo. Happy New Year. All right, also in the news, the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA has raised concerns over the increased smuggling of kush or high-grade marijuana into the country. Juan Gualvez with the story. This is unlike any unboxing video you'd see on the internet, as PDEA personnel opened this parcel said to contain clothing from Thailand. Hidden inside, they found 2 vacuum-sealed plastic bags, both containing more than a kilo of kush or high-grade marijuana. Its estimated street value around 1.4 million pesos. Prior to this, PDEA also apprehended 2 boxes initially declared containing dried bananas.
they found kush inside as well. PIDEA admits they've observed more kush shipments in the country, tucked in parcels and packages from the US and Europe. Per PIDEA records since January to November, they already confiscated more than 900 kilos of kush. A huge jump from their 2022 data when they were only able to apprehend almost 19 kilos of the said drug. Further, the country's drug enforcement agency monitored an influx of kush entering the country since Burr month started. And those who buy it, the youth, who find kush cheaper than most party drugs such as ecstasy. Season na maraming pera, maraming party, maraming pupuntahan, maraming gimmick. At usually kasi bakasyon, mataas ang potent nito. Mas malakas na ang tama. PIDEA has ramped up its social media monitoring as they learned most communications between pushers and buyers happened here. They've also intensified ground intelligence and is now seriously considering regularizing K9 trainers who are currently job order employees. Those who will be caught engaging in kush smuggling face a fine of up to 10 million pesos and lifetime jail term. For News 5, I'm Mon Gualvez. We are One News. All right, you're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. Masasaya ang bawat isa, sabay-sabay na magdiriwang, pag-asa, pagmamahal, serbisyong may puso. Dahil dito, gawin natin merry ang vibes ng Pasko. Merry, 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 gawin natin merry ang vibes ng Pasko. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Lourdes de Vera po ang inyong lingkod. At this point, let's see the latest stories from down south. Let's bring in One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, anong balita dyan, Dale? Mga paboto, meron na ba? Yes, mayang hapon, Lord and Denise. We're coming to you live here at the South Road Properties in Cebu City to check on the firecrackers or shops that are for the upcoming New Year celebration. But before that, a little summary of the Christmas revelry here, which we should advise our viewers. Siguro balikan na lang muna natin si Dale, ano? Dale, sorry We'll have to cut you off. Ayusin lang muna natin yung line. Okay, so yan po ang report sana ni Dale Israel. O habang inaayos po natin, ang report niya ay tungkol doon sa paghahanda ng Cebu at may sa kanilang mga firecrackers, inspection. Kasing lupit rin kaya sa kanila ng yung putukan dito, doon. That's gonna be interesting to know from Dale. Sana makuha din natin si Dale agad back on the line. At biruin mo, Christmas Day, may buy-bust ang PIDEA. Correct. Sa Central Visayas. Isa yan sa mga ikukwento sa atin ni Dale later on. Okay. Ayan, yun yung ibang mga details. Actually, you're seeing it on the screen. Firecracker injuries, nasa 19 na pala. My God. Oo, road crashes as well, logged in na sa Central Visayas. Kaya ingat-ingat po tayo. Alam natin na, hindi natin alam yung causes ng crashes, but either way, sa dami ng selebrasyon, sa dami ng mga party-party, minsan nawawala tayo sa ating mga right judgment, even with the firecrackers, no? Minsan, hindi na tayo nag-iingat. At tingnan mo to, nakikita natin ngayon dito sa Cebu, ito ba'y parang sa Bukawi, Bulacan na may spacing itong mga nagbebenta ng mga firecrackers? At kita mo, outdoor talaga, no? Oo. At hindi magkakadikit yung mga tindahan. It's also going to be interesting to actually find out kung ano ba yung protocol when it comes to those vendors dahil grabe yung dami ng paputok na meron sila. Dale, nandiyan ka na ba, Dale? Dale, are you with us? Wala pa si Dale. Tsaka maganda naman, malapit sa tubig, malapit sa dagat. Sa Bulacan, layo-layo pa nga yung ilog doon eh. Pero ayan, nag-ready na nga, no? Yung Mavs mga and vendors. MIG fireworks. Kailangan
actually mag-ready sila dahil yung panahon nga ngayon medyo maulan. Kapag baka ma-compromise yung kanilang mga products also. Pero meron mga firecrackers, lalo na yung mga heavy duty, wala silang pakialam sa ulan. Yung mga lumilipad pataas. Yun kaya nila. Medyo, yung mga moderate na rain lang, kaya nila. Kaya, oo. You know, we actually got word na bago pala mag-report si Dale, bumuhos daw yung ulan. Kaya pala medyo humina yung signal. But we are trying to contact Dale again. Alright. Babalikan natin yan. Sige, sa ibang araw na lang siguro, alamin natin kung ano ang kaganapan Pag hindi natin nabalik si Dale, mahal ka namin. Happy New Year and Merry Christmas sa iyo. At ingat po sa mga taga-Visayas. Yes, oo. Again, we now move on to our next story, which is in sports. The Philippine men's national football team will kick off its semi-final bid in the ASEAN Mitsubishi Electric Cup tonight. The match against defending champions Thailand will start at 9 p.m. at the Rizal Memorial Stadium later. This marks the team's first semis appearance in 6 years. The PMNT advanced after finishing second in Group B and defeating Indonesia 1-0 last Saturday. And Filipinas Live is giving the gift of free live games this December. Enjoy the PVL, PBA, NBA, and more. All you have to do is download the app and register for free. All right, the Metro Manila Film Festival entry, The Kingdom, is still earning rave reviews. Samantala mo ang box office success ang MMFF 2024 kung titingnan ang unang 2 araw pa lang ng showing. Ang report mula kay News 5 correspondent MJ Marfori. Kahit saang mall, pinipilahan, lagi ring sold out at trending online. Ganyan kalakas sa mga Pinoy ang Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Nagustuhan din ito ni Eat Bulaga host Jose Manalo. May pitik yung movie para sa ating mga Pilipino. Comment naman ni MQuest Chairman Manny V. Pangilinan. Great acting, good directing, thrilling plot and subplots ng Pilipinas kung hindi tayo nasakop. 9 out of 10 pa nga ang review rito ng isang netizen dahil must-watch daw ang The Kingdom. Ayon sa netizen na si May, best film ever created ito this year with one-of-a-kind concept. Stand out daw ang pelikula sa mga pre-colonial films ayon kay Mon. Meron ding napa-approve sa first ever serious role ni Bossing Vic Soto. Umabot na rin ang magandang reviews hanggang sa forum news site na Reddit. Good quality and mala Game of Thrones daw ang dating. At dahil patok ang pelikula, syempre may free t-shirt ng The Kingdom ang PBA fans sa Smart Araneta Coliseum. Pinusuan din ng ilang vloggers ang The Kingdom. Anong masasabi mo sa Kingdom? Maganda. Sa ngayon, showing na sa 141 cinemas nationwide ang The Kingdom. Masasabi naman daw na stronger than ever ang Metro Manila Film Festival ngayong taon. Nalampasan kasi ng ticket sales ng 10 entries ang day 1 ng MMFF last year. Ayon yan kay spokesperson ng pista na si Noel Ferrer. Pinilahan din kasi ang iba pang mga entry, gaya ng Uninvited, kung saan bumisita sa mall sa QC ang bida na sina Dean Lustre. Kasama rin ang co-stars niyang sina Elijah Canlas at Ron Angeles. Ang sarap nilang makita lahat kasi parang makita mo na andyan pa rin sila through the years, you know, there's still like full support pa rin siya kay Ate V. Single Man o Taken, game ding pinanood ang Hold Me Close ni Julia Barreto at Carlo Aquino. Sa mga hopeless romantic na kagaya ko, may chance pa tayo, kapit lang sa pag-ibig. Nag-ikot din si Arjo Atayde sa Mandaluyong. Wish niya, dumami pa ang mga sinihan na ipapalabas ang Topa. Alright, again, support The Kingdom and support the Metro Manila Film Festival, which, by the way, shall have its Gabi ng Parangal later tonight. Yan, mga awards. Dapat abangan, Denise. At supportahan nyo naman kami rito. Ito na po ang portion na talagang babago sa kapalaran mo. Ito na po ang I Saw the Signs. Today's edition is, nakatanggap ka na ba ng ganito nung Pasko? Sige, silipin natin. Ano na yung mga yan? Ay! Ito ay... It's a belly mug. I feel attack. Iga nga. Alam mo, nung bata kami, madalas kaming magganyanan ng kuya ko.
Okay. Magpisilan. Sinong nananalo Ng ngayon? bilbil. Sinong mas maraming nadadakot, kumbaga? Wala na, baka... Siya o ikaw? Sungitan na ako nung kapatid ko. Sabihin niya, ilang taon na siya gagano ko pa rin siya. Okay, what's next? Okay, ito naman ay papunta na sa Christmas party. Pauwi, may dalang sako ng Sako, bigas. grabe yung Sharon mo, isang sako ng bigas. Hindi, kumbaga parang ano yan, kung nagtatrabaho ka para kay Manong Ted Filon, yan ang kapalaran mo. Namimigay si Manong Ted na sako ng bigas. Ayun. Next. Hindi ko makita. Okay, walang caption to, pero galing pa rin kay Magsi Alcantara. Akala niya motor na nakabalot. Ano pala? Ano yung mga Pagbukas nakikita niya mo? ay mukhang inassemble lang ng mga Orocan. May hamper ako nakikita. May hamper, may yung maliit na Bench. panglabada na stool. Oo. Basta lahat yan mga buy one, take 7. Grabe ba na mga yun? items sa mga sidewalk. At least Nice one, inifortan. Ha? Inifortan yung pagbalot. Oo. Oo. Actually, mas mahal pa nga yata yung wrapper. Oh, di ba? Sa buong Sa dami nung ginamit niyang wrapper. Anyway, kung may nakita po kayong ganyang signs, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Oo, wala na tayong oras. Ano? Pero Kaya gusto pa ko ba? Oo nga eh. Gusto kong stylean yung isang inaanak ko eh. Oh, go. Mga makukulit. Kaya pa. Hindi. Oh. Bibili ako ng yung box ng iPhone. Oh. Di ba? Tapos anong nasa loob? Pupuno. Pulburon. Pulburon. Di ba? Yung gaganon yung puso niya. Oh my God! iPhone! Bukas niya, pulburon pa. Oo. Huwag ganon. Huwag ganun paasa. Huwag paasa. Hindi lang yun. Huwag nang mangulit sa ninong. Huwag niyo mangulit sa ninong. Kung hindi mo rin naman kinakamusta ang ninong mo mayat maya, huwag mong asahang Tama. bibiyayaan ka taon-taon. At minsan, hindi naman yung inaanak yung makulit. Ay, yung magulang. Nako. Pero may kilay ko. Tamaan daw ang tamaan. Hindi, huwag ganon. Oo. Bigyan nyo na rin. Basta tanong mo lang, ano tunay kong pangalan? Aha, okay. Pag nakumpleto, pwede na rin. Okay, that will do it for us for this week. Thank you again for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Okay, join us again Monday. Hindi pa tapos ang 2024. Oo. 2 p.m. pa rin. Pangalan ko po, Lourdes De Vera. Trabaho, ipon, travel. Enjoy! Enjoy the rest of the afternoon.